So, hindi ko po vinote si FPRD noong 2016. I'm Captain Ray Acosta. I was a former Air Force pilot and Bolilyaso, si Trillanes at si Capritore alias Diwata Torre. KOGC Air Force pilot lumabas at hindi po nagpatinag itong si retired Air Force Captain Rinaldo Acosta sa mga paratang ng mga kasinungalingan ng dalawang uplok na si Torre at si anak ng kagwang Trillanes, sundalong kanin. Alam nyo po, nakakahiya. Kasi nga ito ay Philippine Air Force mismo ang nagdebunk sa kasinungalingan ni Trillanes at ni Torre. Anak ng kamuti, kailan kaya ito kunin ni Satanas tong mga to, no? Hanggang sa dulo ng walang hanggan ang kasinungalingan. O, tingnan nyo po. Yung mismong pinakaunang Air Force pilot, ibig sabihin, siya yung unang na-hired na piloto ng KOGC, no? Na magpapatunay na hindi totoo yung mga akusasyon ni Trillanes kay former President Duterte sa KOGC at kay Pastor Apollo Sikibuloy. Anong oras na ba Trillanes, Torre? Ilang araw na ba yung hamon ng KOGC? Wala pa kayong sagot, mga hinayupa kayo. Dila! Magkaroon kayo ng sariling eroplano. Magiging janitor fish pala kayo nito. Pag-usapan rin po natin itong tinaguriang Attorney Didiis. Pero inamin niya na hindi siya didiis. Bakit nga ba tinawag siyang didiis? Pero hindi naman pala siya didiis. Sarap pag-usapan po natin din mamaya. Kasi tayong mga Duterte diehard supporters talagang epektibo yung didiis. We don't die, but we multiply. Naman, lahat yan kasama yan Magandang gabi ho sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin. Unahin na po natin pag-usapan itong paglantad ng retired Air Force Captain na nagpakilalang siya ang pinakaunang piloto ng KOGC. Siya po ay si Captain Rinaldo Acosta. Basahin lang po natin yung kanyang profile, no? Yung pagkatao niya. Okay. Dati siyang piloto ng helicopter ng KOGC. Ibig sabihin, hindi siya na ngayon active. Bilang unang piloto nito, siya ang nagsimula ng KOGC Aviation kasama si Pastor Kibuloy at iba pang miyembro ng KOGC. Bago iyon, isa siyang opisyal ng Philippine Air Force na nagpalipad ng mga eroplanong T-28D o Tura-Tura. Familiar natin yung Tura-Tura? Yung mga jet fighter ba, no? Tama ba? Yun ba yung jet fighter ba? Parang jet fighter. Basta Tura-Tura. Pandigma sa mga training at combat mission sa buong Pilipinas. Tura-Tura. Parang, basta yung parang panahon ng mga World War II ba yun? Yung Tura-Tura. Ginamit ng mga Hapon noon. Basta yun. Na-assign din siya ng 15th Strike Wing sa Sangli Air Base sa Cavite. Kung saan nagpalipad siya ng mga Sikorsky helicopter. Doon sa Sangli Point, lumaki ang kanyang 4 na anak. Mga tinaguriang Sangli Babies na naglalakad sa airstrip tuwing dapit hapon. Nakasabak siya sa mga operasyon sa Mindanao laban sa insurgency at mga kilusang secessionist noong siya ay batang tenyente pa. Ang mga helicopter gunship ay ginagamit din
sa reconnaissance flights, test flights, mercy missions para maghatid ng mga patay o sugatan at VIP security escort na sakay ng WE helicopters papunta sa iba't ibang hotspot sa Mindanao. Ayan po. Noong 1990s, nagsanay siya sa Estados Unidos. Di pala basta-basta. Itong Air Force pilot na ito na naging KOGC pilot. Bilang isang international military student at naging instructor pilot ng MG-520 attack helicopter. Anak ng Kagawang Trillanes, matindi pala itong binangga mo ngayon. Dahil dito, nakatanggap siya ng iba't ibang combat medals at 2 beses ginawaran ng prestihiyosong Haribon Award. So, Haribon Award, ito yata yung mga pinakamataas na award sa Air Force, tama ba? Una, para sa matagumpay na pag-survive sa maraming combat missions sa Mindanao at anti-insurgency campaign. At ikalawa, bilang isang pioneer na commercial corporate pilot na may malaking ambag sa aviation. Pinakilala rin niya ang ultralight flying sa Mati, Davao Oriental sa pamamagitan ng Mindanao Saga Flying Club. Isa rin siya sa mga nagtatag ng SICDIA Aviation at naging pioneer sa unang agricultural helicopter spraying sa Mindanao. Tama ba? Noong siya ay batang tenyente pa, isa rin siya sa mga piloto na naglipad kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte papunta sa mga lugar ng ambush o mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Noong siya ay mayor pa ng Davao City at chairman ng Regional Peace and Order Council ng Region 10 o Region 11, sorry. Hanggang ngayon, ang hilig niyang panoorin sa Netflix at YouTube ay mga war movies, spy action, films, at military documentaries. Mula sa Mongol Dynasty, Byzantine, Roman Empire hanggang sa modern tactical warfare. Ayan po, si Reynaldo Acosta. Bigatin pala ho ito. Itong naging pinakaunang piloto. So, ibig sabihin ng mga pinakauna, siya yung pioneer. At meron pang mga iba't ibang mga pilot. Bakit po ba siya nagsalita? Kasi gusto lang po niya malaman ng taong bayan na hindi totoo ang mga paratang ni Trillanes at Torre. Itong mga sinungaling na mga atakdog ni Bongbong Marcos. Meron po siyang video. Pakinggan po natin ang kanyang pagdibang dito sa 2 oplok, isang sundalong kanin at isang pulis na heartbeat. Hawak ko ang beat na si Diwa Torre, Capri Torre. Pakinggan po natin si retired Captain Air Force Reynaldo Acosta. Narito po. Good morning. Good morning po sa lahat. I'm Captain Ray Acosta. I was a former Air Force pilot and commercial helicopter and fixed-wing pilot. Matagal po ako sa Air Force. I joined the 15th Strike Wing, my first unit po. Doon po ako nagtagal. And afterwards, after how many years, when I was a captain, I left the Air Force and joined a corporate flying with the DMCI noon. And after DMCI, join po ako sa Kingdom of Jesus Christ, the Pastor Kibuloy, and other companies later on. I used to fly CPR, RD po, when we were in the military. When I was assigned here sa Mindanao before, when we were young officers, as an Air Force pilot,
may time na mga disaster and relief operation, lumilipad po kami nila former President PRRD. Nandito po ako para magsalita tungkol sa mga sinabi ni former Senator Trillanes na ang helicopter daw ng Kingdom ay pagmamayari ni PRRD, pinangalan lang sa Kingdom of Jesus Christ. At saka si General Torre na hindi daw capable ang Kingdom to buy those mga ganitong mga pangangailangan. Hindi ko po nakita yung mga statement nila at wala na rin ako interesting na makita. But I could say na hindi po totoo yan. Regarding doon sa helicopter ni Pastor Kibuloy, ako po ang unang naging piloto nila ng Kingdom, and I know for sure that yung helicopter na yan ay pinaghirapan po ng mga members yan through blood, sweat, and tears. Hindi po ganun kadali bago nila nabili yan. Marami silang pinagdaanan at talagang pinag-ipunan nila yan. Parang bigay ng isang transportasyon para sa kanilang pastor. Hindi po ako member ng Kingdom of Jesus Christ, ni Pastor Kibuloy, but I'm hired as a professional pilot at mga iba pa dyan, ng mga lawyers at doctors at nurses siguro na nandoon pa. But directly involved lang po ako sa aviation. And I know for sure na talagang ang ownership ng helicopter na yan ay sa Kingdom. Bakit? Kasi po, pag ikaw po ang may-ari ng helicopter at alam mong ginagamit ng mga maraming tao yan, ikaw ay, you will go directly involved sa operation yan and maintenance yan, pati training ng mga pilots. You will make sure na talagang hindi magkakaroon ng problema yan. So, kung sinasabi mo kay PRRD yan, for sure, he will be sometimes calling me o Senator Bongo para sabihin, rating na mo yan, ayusin mo mabuti, baka may mangyari dyan, blah blah blah. So, to that effect, never po naging involved si former President Rodrigo Roa Duterte yan sa ownership ng helicopter na yan. At ang Kingdom, I know, ang mga tao dyan, ang katulong ko sa pag-maintain yung helicopter na yan. And they are so very proud of it when they bought it at na-maintain namin na maganda. So, meron pa rin, after me, walis po ako sa Kingdom, may mga na-hire pa rin ng mga former Air Force pilot dyan na naging piloto dyan. At meron din isa, naging piloto nila, taga US Air Force, product ng US Air Force Academy, alam ko. So, ang mga nag-hire nun po, si Pastor Kibuloy directly. Narinig mo Antonio Trileleng at saka Torre? Nako! Kung kakasa dito sa hamon itong si Torre at Trillanes ng KOJC, sigurado na pala maglilinis sila ng hangar, helicopter jet sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Dilaan mo! Ito, matindi po to kasi Philippine Air Force captain ho ito at ang sabi niya, meron pang mga Philippine Air Force na nagiging piloto ng KOJC at sila po mismo magpapatunay na yung helicopter ay walang kinalaman si former President Duterte at hindi pagmamayari ni Digong. At ang pinakamatindi pa palang piloto, meron pang product ng US Air Force. Mantakin mo US Air Force pa. So itong mga to, pag nagsalita, mapahiya lang itong dalawang oplok, sundalong kanin at polis na kanin. No? Nakakahiya lang sa mga institusyon na pinanggagalingan nila. Alam nyo, dapat itong si Trillanes, kailangan po ito maparusahan talaga. Dapat po ito ibalik sa kulungan. Day, ibalik mo itong hinayupak na asong ulol para hindi na po makapagsalita itong hinayupak. Tuloy lang natin si Captain Air Force Rinaldo Acosta. And kaya po ako nandito para magsalita para sabihin na hindi totoo yung mga sinabi ni Senator Trillanes, in fairness po sa mga taga-Kingdom.
At I will know for sure kung sino may-ari niya. Ako pa yung nagsasalita dito kasi grabe ang pinagdadaanan ng Davao sa administrasyong ito. Lalo na nung sinugod nila yung Kingdom of Jesus Christ na isang religious organization, marami po hindi natuwa at hindi po maganda sa mata ng mga taga-Davao at Mindanao at ang buong Pilipinas. So, sana po dinaan na lang sa magandang usapan at inayos. Kung inayos na lang, magandang usapan. Kung talagang may ibang hindi magandang purpose, talagang magkakagulo po talaga. At saka, yung helicopter na po yan, mas ginamit pa yan ni hinirap po pa rin yan ni mas marami pang beses na gamit yan ng ibang mga senator. At saka si Secretary Ibo, nagamit din yan. Kami lumipad noon. Pinahiram ni Pastor Kibuloy. Kay Pastor po talaga yan sa Kingdom. Gamit po nila pang personal nila yan. Pamperi ng mga tao nila at pamperi ng mga gamit. At kung may mga bisita sila ng mga important na tao, parang bumisita doon sa prayer mountain nila. Nakita ko, kaya po ako nagsalita dito kasi nakita ko si Sister Nelly Lizada at saka si Attorney Torion doon sa SMNI. And I think, sabi ko, this is the time for me to talk about this, to give justice naman sa mga taga-Kingdom. And I do support people from the Kingdom of Jesus Christ. Maayos po ang mga organisasyon na yan at hindi po dapat babuyin. Maraming pong salamat. Sana maayos itong discussion na to tungkol dyan sa pagmamayari ng helicopter na yan. At ang mga iba pang mga property ng Kingdom. Ang property ng Kingdom ay sa Kingdom. Ito lang may ibang may-ari niya. May-ari niyan ay ang mga tao na member ng Kingdom of Jesus Christ. Maraming salamat po. Nako, maraming salamat sa inyo, Captain. Palakpakan natin. O ayan nagsalita po yan, sarili po niyang experience. Wala pong nag-utos yan. Kapitan po yan ng Air Force. Ang liwanag sa sinabi niya na lahat po ng property ng KOJC ay dugot pawis po yan ng mga miyembro ng KOJC. Pinaghirapan po nila yan. At yan ay pagmamayari ng lahat ng miyembro ng KOJC. Baka sabihin nyo, yung miyembro yan. Sabi niya kanina, hindi siya miyembro. Wala siyang kinalaman diyan sa KOJC. Basta, siya po ay nagsalita ng pawang katotohanan lamang para i-debunk itong mga hinayupak na mga trapo at mga tuta ni Bongbong Marcos. Pati siya, ako'y natuwa dahil nagsalita itong taong ito. So yung kanyang simpatiya nandoon sa mga miyembro ng KOJC na maliwanag sa sinabi niya na ginago ng gobyernong Marcos, pinapahirapan ang Kingdom, KOJC, ng gobyernong ito, ng Marcos admin. Alam naman natin yon. Hindi po yan pwedeng maitanggi. At nakakatuwa dahil mulat ang mga to. Itong mga kagaya ni Captain retired Air Force ay nakakahatak rin po ito ng impluwensya sa maraming Pilipino. Kasi pag tiningnan mo, sino ba ang may kredibilidad na magsalita? Itong sino ba ang ating paniniwalaan? Itong kapitan ng Air Force na matindi ang kanyang pinagdaanan at credential sa pagiging Air Force pilot na walang kaso at malinis ang record kaysa dalawang oplok na ito na si Trillanes at si Torre na puro mga aso ni Bongbong Marcos. Si Trillanes nakulong na dahil sa kalukuhan. Si Torre kilalang berdugo ang hinayupak na ito.
kilalang tagasunod ng mga kalukuhan ng gobyernong Marcos. Ginago. Bakit masabi kong berdugo si Trillanes? O si Trillanes, si Torre, tatlo po yung namatay nung paglusob nila doon sa KOJC. Una at pangalawa. Yung dalawa namatay, pamilya. Mga katutubong blaan, ako saksi po ako doon sa pamilyang iyon. Sige nga kayo, kung matino kayong mga tanganista, matino kayong mga tao, mga Pilipino sa bansang ito, saan kayo maniniwala? Itong hinayupak na bayaran na Trillanes at itong si Torre, o dito sa isang tao na malinis ang record, nagserbisyo sa Philippine Air Force, kapitan, na nagsasabi ngayon ng totoo dahil siya mismo ay nagiging unang piloto. Anak ng kagwang, sigurado na to maglinis ng ng helicopter at jet. Gusto ko yan. Kaya hindi nagre-response itong hinayupak na ito si Trillanes at si Torre, kasi siguradong talo ang mga animal. Siguradong talo ang mga ito. Itong mga bataan ni Bongbong Marcos. Alam niyo po, wala na ho talagang maniniwala kay Bongbong Marcos. Kapal nga na mukha. Bago natin pag-usapan yung attorney DDS, tingnan mo ito. Nung nag-speech siya daan sa Jinsan, ano sabi niya? Ang mahusay na edukasyon ay isang kayamanan na hindi kayang kunin sa inyo habang buhay. Hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin. Tingnan mo si Bongbong, no? Yung mukha nito, parang nauupos na. Alam mo, Bong, talaga namang hindi pwedeng nakawin ang edukasyon. Pero ikaw, ninakamuka ba ng bayan Ikaw, wala kang edukasyon, kaya walang nakawin sa'yo. Budol nga, no? Itong si Bongbong Marcos, tingnan mo. Hindi na po natin ipakita ang video kasi baka ma-technical tayo. Yung bulkan ng Mayon, kahapon, nagbuga po ng maraming usok. Tama ba? Mayo Ados kahapon. Grabe ang mga asphalts sa kalsada, sa motorista, sa mga kabahayan. Matindi po ang naranasan ng mga taga Bicol ngayon. Ngayong araw, naka-alert level 3 pa rin. So ito ay maliwanag na sakuna, dilubyo. Pero ang gobyernong Marcos, tahimik ang mga hinayupak. Ngayon, nahanapin na naman natin si Bongbong. Bong, asan ka, Bong? Maraming usok sa Mayon. Singhot pa, Mar. Tangin na, naubo tuloy ako. Daming usok, Ridon, daming usok. Sa Mayon. Nasaan ang mga animal na ito? Nasaan ang mga hinayupak na ito? Bakit hanggang ngayon, wala po silang inilabas na advisory? Bakit hindi nagsalita ang Pangulo? Bakit ikaw rin doon ang tahimik mong hinayupak ka? Na sobra-sobra kang manira sa mga Duterte. Ito Bicol, Bicol na po ang nangyari na dilubyo. Nasaan kayo? Impeachment pa rin ang iniisip ninyo, mga hunghang? Anak ng kagwang, malapit na kayo kunin ni Lord. Wala po silang nagawa patungkol dito sa dilubyo. Wala po silang statement. Itong mga magagaling na buhaya dyan sa House of the Representatives, wala as in. Kaya ngayon, bagsak na naman kayo. Kaya ikaw, Lini Robredo, masisira ka rin Bicol yan, wala kang magawa. Kahit sasabihin mo, ay, nagaman si Lini. Albay man yan. Los, Bicol pa rin yan. Kayong mga Pinklawan, Dilawan, puntahin nyo na yung mga amo ninyo dyan. Kasi pag si Inday Sara ang mauna dyan, maiyak na naman kayo. Ganyan tayo Pag naunahan, magsiiyak-iyak. O tingnan mo.
Grabe oh. Mga taga Bicol, Bicolano, ano na? Bongbong Marcos pa rin ba tayo? Los isukan nyo na ho yan. Ayan na, kawawa yung kabayan dyan. Christmas, hindi man siguro nagbigay talaga itong gobyerno. Nasaan ang bangag admin? Baka sabihin, hanapin nyo naman si Inday Sara. Si Inday Sara, vice-presidente lang. Ang pundo, nasa presidente lahat. Kaya dapat nauna na kayo dyan. Zero visibility. Diyos ko, Ginoo. Walang gobyerno. Nasaan kayo? Kaya kayong mga taga Bicol, mag-ingat po kayo dyan. Kung kailangan lumikas na po kayo. Huwag na po ninyo hintayin ang gobyerno dahil walang gobyerno sa mga panahong ito. Dahil alam ng mga yan ay puro pagnanakaw lamang at paglilimas sa kaban ng bayan. Wala nang naniniwala dyan. Kaya itong mga hinayupak na ito, Trillanes story, ang daming diversionary tactics. Kung ano-ano na lang ang mga pautot, kinakaladkad ang QJC, pero wala nang akong naniniwala sa kanila. Yung kredibilidad ni Bongbong Marcos, bagsak ang rating. Tarasin approval rating sinusuka sa. Ang init ngayon, tingnan mo sa Bohol, negative 55%. Putang ng lamig, no? Paanong hindi puputok itong bulkang mayon na ito? Ang gobyernong Marcos, panay pagnanakaw na lang ang alam. Diba, Linlin? At kagahapon, hindi lang bulkan ng mayon ang nag-abo. Ang nag-alburoto at nagbuga ng mga abo. Alam mo yung Mount Canlaon, nagbuga rin po ng abo. Ngayon ho, anong gagawin natin, Bibim? Walang alam. Hindi alam kung paano po tugunan ang ganitong mga klaseng sitwasyon. Wala siyang alam dyan. Kaya nakakatakot nga sa Pilipinas, pag nagkaroon ng mga ganitong klaseng insidente, wala. Mahihirapan ka mag-survive kung aasa ka sa gobyernong walang puso. Anak ng kagwang utal tayo, kahit record lang Sa gobyernong walang pakialam. Sa gobyernong walang malasakit. Kaya ang Pilipino ngayon, alisto tayo. Kaya nga, ang payo ko sa inyo, mga taga Bicol, kahit iba dyan, maraming dilawan dyan, pinklawan, dubling ingat. Dahil hindi po ang gobyerno tumutulong sa mga panahong ito. Hindi sila alisto. Walang bilis kilos pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Pero, sa pagnanakaw, anak ng kagwang, talagang bilis kilos. Bilis nakaw ang mga animal. Kaya bagsak ang kanilang mga kredibilidad. Anong gagawa? Anong ginagawa nila? Gagawa ng issue, diversionary tactics. Kagaya po itong nangyayari ngayon. Buti meron namang mga retired Air Force captain na nagsalita ng katotohanan at nadibang itong mga aso ni Bongbong Marcos. Kaya nga ang sabi ng isang artista, Bong, bagsak na kasi ng kredibilidad mo, Bong. Ito ay may payo si isang dilawan, pinklawan, Si Leo Martinez may payo kay Bongbong Marcos. Ang sabi niya, BBM, magpakulong ka kung gusto mo tumaas ang ratings mo. Anak ng kagwang na pinklawan, Meron din palang mga pinklawan na ayaw kay BBM. Meron din palang mga pinklawan na galit sa kasinungalingan ni Marcos, Tama dyan, tama yan. At Leo Martinez. Leo Martinez ba yan? Pero anak ng kagwang, binabanatan din si Inday Sara, nang hinayupak na ito. Kaya wala rin akong bilib. Ang gusto ko lang yung komento niya. Para, magkaroon ng tiwala at tataas ang rating ni Bongbong, pakulong niya yung sarili niya. Kaya naman, Leo Martinez, hindi ho talaga magpakulong. Nilaglag na nga yung pinsan niyang si Tambaloslos. Naglaglagan na nga sila Kasi ayaw niyang makulong. Ayaw niyang matulad siya sa kanyang ama tabla rin na magnanakaw. Basta Marcos salot. Di ko nga maintindihan yung mga kakampwit ninyo, Leo Martinez Bakit nakipag alyansa dyan sa gobyernong nakangiwi ang pangay? Kayo naman yung magnanakaw.
Oo, magnanakaw din. Kayo rin naman yung mortal na kaaway mula noon hanggang ngayon. Ang Duterte, wala namang pakialam sa away ho ninyo eh. Pero nagulat po kami, nagkaisa po kayo. Unipink, mga pinklawan. Eh, ang mga to, mga salot eh. Eh, ayaw natin ng mga salot ng mga pinklawan. Pero siyempre, kung may pinklawan na gusto makipagkaibigan sa mga DDS, why not coconut? Kasi kaming mga DDS, hindi naman kami mga hipokrito. Basta ang aim namin ay DDS, we don't die. We multiply. Diba? Kaya kahit sino po, ay tanggap namin. Kagaya ni Atty. Rowena Guanzon. Ay namin niya, dilawan siya, pinklawan siya. Hindi naman tayo nagre-react dyan. Gusto po natin na magparami. Hindi po natin sila itinatapong kung saan-saan. Kaibigan natin sila. Kagaya po itong isang attorney DDS daw, pero hindi siya DDS. Nagulat po ako dito eh. Inamin niya hindi siya DDS. Pero hindi po tayo mambaba sa kanya. Dahil nga sabi ko nga ho sa inyo, DDS, we don't die, we multiply. At least totoo siyang tao. Kagaya ni Atty. Rowena Guanzon, sinabi niya. Pero hindi naman siya din dilawan. At wala siyang kulay-kulay. Pero hindi niya binoto si Tatay Digong. Bakit nga ba tinagurian siyang attorney DDS? Pero hindi naman siya DDS. So, ito. Pakinggan po natin itong si attorney DDS. Narito. I'll be honest, di ko rin alam eh. Nag-start yun nung peak nung sa ICC arrest ni FPRRD kasi na-explain ko lang yung Rome Statute in relation to our Constitution. Eh, baka tingin ng tao na ayaw sa legal position ko ay I'm simply defending FPRRD back then. Pero I'll be completely honest, kung panoorin niyo naman yung channel ko, I always focus on the legal issue, tapos hinahanapan ko ng legal argument or explanation. I refrain as much as possible from commentaries, di ba? Kung so, hindi ko po vinote si FPRRD noong 2016. I-ano ko na lang yung family history namin para mas mag-gets nyo talaga. My father was one of those yung na-appoint noong 1988 after the People Power. So, siya yung father ko na-appoint as OIC Vice Gov before, tapos naging governor noong 1988. Kasabay niya sila PRRD. Parang si PRRD din. Yes, sila Mayor Binay. Yun, sila yung nag-group. Sila Atty. Guanzon, yung mga na-appoint. So, lahat naman dati, liberal, di ba? So, all throughout my life, yung father ko, nakikita ko part of the Liberal Party. Basta sa akin lang kung ano yung nakikita ko sa batas in relation to the facts. Yun lang talaga ina-explain ko naman. And ako personally, share ko lang din, I've never taken an oath to join a political party. Party list representative ako before. I was a member of the party list. Pero any political party, wala. Kasi yung party list namin before was a sectoral organization. During my time in Congress, ng 17th Congress, may mga interactions with VP Sara before. But that was common naman kasi, di ba, may HNP si VP Sara dati. Pero from 2019 onwards, wala na. Tapos ngayon na lang ulit, nag-reach out si Attorney Mans. So actually, wala kaming involvement sa political. More on sa legal lang talaga kami sa side kami ni Attorney Mans. So we're just observing and looking at mga possible cases na i-file kung may nakitang violate sa right ni Attorney Mans. Tapos kung cases will be filed against him, then we're preparing for it. Okay, sa bidyong ito, pinaliwanag ni Niel Abayon, tinaguri ang attorney DDS, attorney DDS, pero hindi naman siya DDS. Na hindi niya binoto talaga si former President Rodrigo Roa Duterte noong 2016. Bakit kay Tatay Digong na sentro? Dahil nga, ang Duterte diehard supporter, siyempre, nag-umpisa kay Tatay Digong. So, nag-continuous lang dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya tayo nagiging DDS lahat. So, maliwanag na hindi niya binoto, pero hindi naman niya sinabi na dilawan siya. Hindi naman niya itinanggi rin na hindi ako DDS. Bakit nagustuhan siya ng mga DDS? Kasi nga, yung kanyang komentaryo pagdating sa batas ay katotohanan. Walang biases. Dahil siya ay abogado, hinimay-himay niya ang lahat ng mga
issue sa lipunan. Dahil may alam siya sa batas. Kumpara sa amin, hindi man kami abogado, siyempre nakuha niya yung puso ng mga Duterte diehard supporters dahil karamihan po ng kanyang komentary ay pumapabor kay former President Duterte. Lalo na po sa issue ng Rome Statute sa ICC. Kaya siyempre pinapalo ng mga DDS kasi tayo nga, naghanap tayo ng kakampi. Wala tayong pakialam kung saan ka nanggaling. Basta pareho tayo ng prinsipyo. Pareho tayo ng ipinaglalaban. Aba, welcome ka sa komunidad natin. So, suportahan ka ng mga DDS. Kagaya kay Attorney Rowena Guanzon. Kailangan natin magparami. Hindi natin kailangan magparami ng kaaway. Kailangan natin magparami ng kakampi. Kaya kulik lang ng kulik lang ng kulik sa mga gustong sasama sa tunay na mga DDS. Ayan po yung ating yung ating goal. Kasi ang labanan dito, multiplication is the name of the game. Hindi po ito subtraction. Kasi kung panay subtract tayo, panay tayo hanap ng kaaway, di baka matuna ho tayo. Tandaan po natin. Mabigat ang kalaban natin, very powerful. Lahat ng resources meron. Kaya itong mga kagaya ni Attorney Niel na tinaguriang Attorney DDS, na sinabi niya, hindi siya bumoto kay former President Duterte, it doesn't care. Ibig sabihin, itong mga to ay mga bagong blood, bagong dugo ng mga DDS, parami tayo ng parami. So talagang dumarami tayo. Good news po yan para sa ating mga Duterte diehard supporters. Kagaya po ito, meron ding isang abogado na talagang, hindi ko alam, bago lang din pa ito, nagiging DDS. So dumami talaga tayo. Nang sabi niya, hindi tayo parang may sinabi siya na hindi, ewan ko, yung tingin sa atin kasi ng mga dilawan, pinklawan, ay parang nagiging kulto ni Duterte. Parang ganun ang datingan nila, yung ginamit nilang term. Pero ito, pakinggan po natin yung isang abogado na alam ko DDS din po ito, bago lang ba o dati na. Kasi ngayon ko lang po siya naririnig at napanood. Pakinggan natin. Nabasa ko po doon sa isa niyo pong post na makapanindig balahibo yung ginawa ng taong bayan. Considering, bago pa man nagsalita ang legal team ng pangalawang Pangulo, bago pa man nagpahayag ng pagdepensa doon sa mga akusasyong ibinabato sa kanya, grabe na ang pagbusisi ng mga netizen doon sa mismong painting, doon nilabas ni Madriaga, doon sa cheque, pati yung pagdeposito na saglit lang, hindi pa naitatayo ang SM sa may Lanang. Bakit nakadeposito na doon? Wala pa doon yung branch at napakarami pa. Ano po ang nakikita niyong parang mensahe po nito para sa mga kritiko na rin ng pangalawang Pangulo na sa mahabang panahon talaga pong subsub din sila sa pagtatrabaho laban sa Vice Presidente? Yes, sir. Thank you for reading that article, no? Yung nakakapanindig balahibo. Yes, that's true. Nakakakilabot talaga to see that people are reaching. No? So I was thinking, why is it like this, no? Marami nagsasabi, kulturaw kami, kulturaw tayo. Ang sabi ko naman, no, we are not. We are actually trying to look at the situation based on our belief and conviction and our gratitude from the former president as well as to the children in making this country of ours a safe place. It's a good place to be with and to work with. So, ibig sabihin po, we see na ang difference po, no? We are, as I said in one of my articles, that we owe it to them to having this kind of governance because we felt, no, the ordinary masses, no, that somehow this country, we also belong to this country, no? We are part of this country. We own this country. Kasama kami. Hindi po yung salita is galing lang po doon sa iilang oligarko na they are controlling the narrative pero own their own personal interest. Tayo po, happy po, kayo, no? Yung ano na ba ang kaligayahan ng mga ordinary masses, which I consider myself to be part with, is of course, yung mga basic necessities and na kailangan na nabigay sa atin. Like, for example, yung ease of doing business.
At saka yung mga situations wherein including yung mga basic services on kalsada na naayos, yung atong meron tayong internet connection na mabilis, etc. So yun po ang mga bagay, no? At saka especially po, ito po ang gusto ko po na sabihin po here now, that during the time of PRRD, I felt safe in the sense, and I felt protected. Every time I go to a government office to transact something, para akong may kakampi kaagad, na hindi ako api-apihin ng ating mga officers, na government officials, na hindi tayo bibigyan ng sapat na, di sapat na pag yung public service na hindi demand, no? Hindi naman lahat, pero meron kasing mga ganun na medyo hindi tayo pwede tayo 888, 911, we could call that. Immediately para tayo may kakampi. Mayroon tayong boses. Part po tayo ng ating country. So that's how I see it. The people really are very engrossed in protecting the legacy that the PRRD has created and etched in our hearts and in our mind. Ayan po, nag-multiply na kami mga bubonistang tanganista. Anak ng kagwang mga abogado pang nadagdag. Iyak na kayong mga hinayupa kayo. Ganun ang tatak Duterte. Lahat po ng serbisyo sa gobyerno nilalapit sa mga Pilipino. Kaya dumadami tayo. Hindi kagaya ngayon, nag-alboruto na ang mayon, si Bongbong tulog pa rin. Ano bong, may usok sa mayon bong? Baki, maraming usok sa Bicol. Puntahan nyo na. Anli usok doon. Marami na pong nahihirapan ng mga Pilipino doon. Anak ng kagwang, zero visibility. Hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa rin advisory. Nasaan ang Pangulo? Nasaan ang ama ng bayan? Tulog pa rin. Anak ng kamuti. Kung hinahanap natin, nagagalit kayo. Lumabas kayo. Ayan ang patunay na tayong mga didiis, kahit anong kulay ka, basta nakitaan po natin ng magandang mga pamamahayag patungkol sa isyu ng lipunan, anak ng kagwang, welcome po kayo sa Duterte Diehard Supporters. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Dista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Dista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.